Maligayang pagbabalik, maghanda para sa mas marahas na bagyo at matinding pag-ulan. Mangyaring i-like ang video na ito at ibahagi sa iba upang makakuha sila ng tamang impormasyon at mag-subscribe sa aking channel upang makakuha ng susunod na mahalagang babala. Salamat! Magandang araw, Pilipinas! Ngayong Huwebes, ika-22 ng Enero 2026, narito ang mahalagang update sa mga binabantayang sistema ng panahon na maaaring makaapekto sa ating bansa. Kahit wala tayong aktibong bagyo sa ngayon, hindi pa rin tayo dapat magpakampante dahil may mga low pressure area na patuloy na mino-monitor at ang amihan ay nananatiling malakas. Bandang -8 ng umaga ngayong araw, ang low pressure area na may kodigo na DE0 Isai, na dating kilala bilang ADA, ay patuloy na binabantayan sa loob ng Philippine Area of Responsibility o EA. Sa kasalukuyang pagsusuri ng mga weather models at satellite data, malinaw na mahina na ang sirkulasyon ng sistemang ito. Ayon sa mga eksperto, ito ay hindi inaasahang lalakas at magiging tropical depression sa loob ng susunod na 24 oras. Ang pangunahing dahilan nito ay ang patuloy na pagpasok ng tuyong hangin mula sa northeast monsoon o amihan na pumipigil sa pagbuo ng mas organisadong ulap-ulan sa gitna ng sistema. Bagamat mahina na ang dating bagyong Ada, mahalagang tandaan na ang isang low pressure area ay maaari pa ring magdala ng mga ulap at panakanakang pag-ulan, lalo na sa silangang bahagi ng bansa. Ang epekto nito ay mas ramdam hindi dahil sa lakas ng sentro, kundi dahil sa lawak ng kaulapan na dala nito at sa pakikipag-ugnayan nito sa amihan. Samantala, mayroon ding isa pang low pressure area na tinatawag na DE0 Isasi na kasalukuyang mino-monitor sa labas ng EA. Ayon sa pinakahuling datos, ang sistemang ito ay hindi rin inaasahang lalakas at maging tropical depression sa loob ng susunod na 24 oras. Mahina pa rin ang sirkulasyon nito at wala pang malinaw na senyales ng mabilis na pagdevelop. Gayunpaman, patuloy itong binabantayan dahil maaari pa rin itong makaapekto sa daloy ng hangin at ulap sa eastern side ng bansa sa mga susunod na araw. Sa kabuang larawan ng panahon ngayong araw, nangingibabaw pa rin ang northeast monsoon o amihan. Ito ang dahilan kung bakit maraming lugar sa Luzon, lalo na sa hilagang at silangang bahagi, ang makararanas ng malamig na simoy ng hangin, maulap na kalangitan, at paminsan-minsang mahihinang ulan. Kasabay nito, inaasahan pa rin ang malalakas na bugso ng hangin sa mga baybaying lugar at magulong kondisyon ng dagat, lalo na sa hilagang Luzon at silangang seaboards. Para sa mga mangingisda, seafarers, at mga residente sa coastal areas, mahalagang manatiling alerto. Kahit walang aktibong bagyo, ang kombinasyon ng amihan at mga low pressure area ay sapat na upang magdulot ng mapanganib na alon at pabago-bagong panahon sa karagatan. Huwag maliitin ang epekto ng malalakas na bugso ng hangin at biglaang pag-ulan. Sa ngayon, ang mensahe ay malinaw, walang agarang banta ng bagyo sa loob at labas ng EA sa susunod na 24 oras, ngunit patuloy ang pagbabantay. Ang lagay ng panahon ay maaaring magbago anumang oras, lalo na sa ganitong panahon ng taon kung kailan aktibo ang amihan at pabago-bago ang kondisyon sa Pacific. Patuloy nating imomonitor ang galaw ng DE0 Isagi sa loob ng EA at ang DE0 Isasi sa labas ng ating nasasakupan. Anumang pagbabago sa lakas, galaw o potensyal na epekto ng mga sistemang ito ay agad naming ibabahagi. Kaya mga kababayan, manatiling handa, manatiling alerto, at huwag kalimutang makinig sa mga susunod na update sa lagay ng panahon. Ang kaalaman at maagang impormasyon ang ating pinakamabisang panlaban sa anumang banta ng kalikasan. Ingat po tayong lahat.